let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Sa gabi pong ito ay ating pong tatalakayin ang isang paksa na may kinalaman sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos. At ito yung pangunahing hinihingi sa atin ng Panginoon. At atin pong buksan ating mga Biblia sa Matthew chapter 22 verse 21. Sabi po dito, Jesus said, "Render to Caesar the things that are Caesar, and to God the things that are God's." Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakikinig ngayon sa podcast na ito. Dalahin ko, Diyos, na patuloy kang magpahayag sa Kanya, maging sa iyong mga anak na nakikinig ngayon, O Lord God, at nanginginain mula, O Diyos, sa sariwang pastulan na ipong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang gabay na iyong Banal na Espiritu. Magpahayag ka sa amin, O Lord God, na mayroong kalayaan at higit sa lahat, kaya mong maunawaan namin at matutunan namin ang iyong mga daan na kung saan ang salita mo, O Diyos, ay siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba ninyo na kahanga ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ay mayroong ikangay katangian na kaya niyang ilagay ang kanyang sarili sa dapat niyang pagkalagyan. Na isa sa katangian ng ating Panginoon, bagamat siya ay may kapangyarihan, subalit siya po ay mapagbigay at nilalagay niya, tulad nga ng nasabi natin, ang kanyang sarili sa posisyon ng authority and power. Kaya po marunong din mag-demand ang Diyos. At ito nga po ay ating pinamagatan na ang ating paksa that when God demands, mag-comply ka. Siguro po ay pamilyar sa inyo yung salitang mag-comply at yun po ay sumikat ng katagang yan. At yan ay pinag-uusapan at pinagkukwentuhanan ng marami. Kung kaya nga po maging ang sa ating paksang tatalakayin ay kailangan din po nating mag-comply sabagat ito po ay isa sa mga idinidemand sa atin ng Panginoon. So tulad ng sabi ko po kanina na marunong din pong mag-demand ang Diyos. Any person in a position of authority who doesn't know how to demand would eventually lose the people's respect. Na kapag hindi po marunong mag-demand ang isang nasa kapangyarihan, of course hindi po siya igagalang at hindi siya irerespeto ng bayan. So kailangan pong mayroong mga bagay na kailangan pong i-demand at meron namang ika nga ay pagkakataon na kapag nag-demand ang may kapangyarihan, tayo namang mga mamamayan ay dapat mag-comply. Sa langit o maging sa kalagayan
na panlangit, ay ganoon din po ang nais ng Panginoon, na anuman yung mga dinidemand ng Diyos ayon sa kanyang salita, ay hinihintay po niya or inaasahan niya na tayong mga mananampalataya ay magko-comply sa kanyang kalooban at sa kanyang naisin o naman yung kanyang instructions. Halimbawa po, bilang mga magulang, we demand respect from our children. Tayo po bilang parents, hiningi po natin na tayo ay irespeto. Pero alam po ba ninyo na kuminsan ang respeto ay optional na? At kuminsan ang mga magulang ay nagsasabi na lang ng ganito, galang mo ko kung pwede lang anak. So we demand respect because it is our right as a parents. Kaya naman ang Diyos bilang ating tagapagligtas, tagapaglikha at tagapagbigay ay marunong ding mag-demand mula sa atin, and the Lord knows how to ask from a position of authority. At yan po ay may kinalaman sa pinag-aaralan natin ngayon. So, sabi po ng Panginoong Hesus nung siya'y tinatanong ng mga taong naggagaling-galingan, ay ganito po ang sabi niya, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Tinanong po kasi siya, dapat pa tayong magbuwis kay Caesar na emperador ng Roma? Isang napaka-tricky question po ito kasi kung tuturuan niya mga taong magbayad ng buwis sa Roma, yun ay isang bagay na kataksilan sa bayang Israel dahil sila ay sakop lamang ng Roma. At kung sasabihin naman niyang huwag kayong magbayad ng buwis, isusumbong naman siya sa Roman authorities para siya ay mapahamak. Kung kaya nga po sabi ng Panginoon, ay tingnan ninyo ang inyong mga hawak na pera. Yang bagol na yan, yung barya na yan, ay kanino bang mukha ang nakaplastad yan? At tiningnan nga nila at ang sabi, mukha po ito ni Cesar. O, ganun pala naman, ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sabi ni Jesus, ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Napakahusay sumagot ng Panginoon, pero meron po tayong dapat malaman dito na may dalawang bagay ang dapat pagbigyan, ang pamahalaan at ang Diyos. Ibigay daw kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Marami po sigurong tao ang hindi nagiging prosperous dahil hindi sila sumusunod sa katuroang ito. Hindi nila binibigay kay Cesar ang kay Cesar o ay magbayad ng buwis, o di kaya naman ay nagbabayad man ng buwis ay dinadaya ang mga computation sa pagbabayad ng kanilang mga income tax. At tapos sa pagbibigay sa Diyos, dinadaya pa rin ang Diyos na pagkatapos magbigay ng kanilang mga offering at ng mga sinasabing ikapo nila sa Diyos na hindi naman tama o hindi naman eksakto doon sa tuos, nag-e-expect naman sila in return na sila'y pananaganain ng Diyos at sila'y ililigtas sa lahat ng mga kawalan at kahirapan. Alam po ninyo, the Lord knows authority because He is authority. And there are two great authorities over our lives. Una po yung authority of the Lord and the authority of the government. Yung po yung dalawang kapamalaan na meron po ang tao dito sa lupa. Una yung kapamalaan ng Diyos sa buhay natin. At ikalawa yung kapamalaan ng current government sa lahat ng mamamayan na kanyang nasasakupan. Spiritual and civil authorities, sabi ni Lord, ay parehong dapat igalang ang mga ito. So ano nga po ba yung para sa Diyos? Maraming beses na itong napag-aralan, maraming beses na itong tinatalakay, subalit lagi rin namang pinagbabalik-balikan. So sa bagay po ito, dalawa lang kung minsan ang nagiging reaksyon ng mga tagapagturo. At sabi nga po, ituro ng sobra-sobra kaya tuloy wala nang maituro kundi itong giving. At yan ay palit-ulit na nating naririnig. Yung iba naman na mahiyain at kimi na manunuro ay ayaw ituro.
Dahil baka nga naman siya ay mapagtaasan ng kilay o di kaya naman ay mapagbintangan na ang kanyang church ay isang racket o negosyo. Subalit ng salita ng Diyos, mga minamahal, maging ito ay tungkol sa kaligtasan, maging ito ay tungkol sa pagbabayad ng utang, maging ito ay tungkol sa pagbibigay, lahat ng yan ay salita ng Diyos. Pare-parehong dapat ituro sapagkat kung minamabuti ng Diyos na yan ay mapalagay sa Biblia, ay of course, pinagbuhusan niya ng napakaraming dugo ng mga writers or author ng Biblia at nag-iingat upang makarating sa atin ng buong buo ang Biblia katulad po ngayon na kung anong meron tayo. Kung gayon, mahalaga po yung bawat katuruan at ang bawat katuruan ay sinulat po yan upang tayo ay matuto at ito'y ating lakaran at ipamuhay. At isa na po dyan ang pagbibigay at paghahandog sa Diyos. So ano po yung pwede nating maibigay sa Diyos? Sa umpisa pa lang ay parang isang katampalasan ng isipin that we can give to God because God gives us everything. Siya naman po talaga nagbibigay at bilang isang marunong magbigay, marunong po siyang mag-demand. And of course, kapag siya po'y nagde-demand, tayo bilang mga anak niya, ay dapat naman po tayo ay nagko-comply. Hindi po yung tayo ay nagtatago o di kaya tayo umiiwas. Ayaw nating mapakinggan yung mga exhortation, lalo na when it comes to giving, sabagat either dalawang bagay lang po, either nagigilty tayo na hindi tayo napagbigay, or either against tayo sa prinsipyo ng Biblia about giving. So katulad din po ng mga magulang na nagpapalaki sa atin, nagpapaaral at nagtataguyod, hindi ba dapat lang na meron silang part sa income ng mga anak later on? Pagkatapos na sila ay itaguyod sa kanilang pag-aaral, ipakuha mga kurso na kuminsan ay pagkamahal-mahal ng tuition, grabe ang mga kagastusan, and yet at the end ng kanilang mag-study at sila may trabaho na, then ito naman po ay karapatan ng mga magulang na ang mga anak bilang pagtanaw ng utang na loob, of course sila ay nagbibigay sa kanilang mga ikangay nagpakahirap na nanay at tatay upang sila ay makatapos ng pag-aaral. Ganyan po sa kultura nating mga Pilipino. Lalong-lalo na kung ang mga magulang ay mahina na at hindi na kumikita at meron silang karapatan kung minsan na pag-aaralin mo itong anak mo, itataguyod mo, tapos ang mapapangasawa isang makunat at madamot na asawa. Minsan po ganyan lalo sa ating kultura na pinapag-aral mo, pinatapos mo ng kolehiyo, mayroong natapos na napakagandang kurso, pagkatapos mag-aasawa ka agad, na hindi man lang nakabawi man lang sa mga hirap at sa mga kagastusan, at tapos na naging asawa ay saksakan naman ng kuripot na hindi man lang magkaroon ng konsuelo na bigyan ang kanyang mga magulang sabagat sila'y kumikita na. Well, ilalayo yung anak pag nag-asawa. Yan, kung ganyan lagi yung sitwasyon Pag nag-asawa, yung naging asawa niya, dadalhin sa pagkalayo-layo yung anak, susuluhin na lang niya yung blessing, susuluhin din niya yung kita ng anak. Kung di ba yan pinag-aral at tinaguyod ng mga magulang, may enjoy ba niya ang kanyang kinikita? Kung ang magulang natin na magulang lamang ng laman ay may karapatan sa lahat ng mga tinatangkilik, lalo na ang Diyos na ating Amang Espiritual na tagapagbigay ng lahat ng ating buhay, ng ating kaligtasan, at kung minsan
ay siya rin nating hinihingian araw-araw ng lahat ng ating mga pangailangan. So what belongs to God when Jesus said, give to God what is God? Yun po napakaliwanag na sinasabi na sa atin ng Panginoong Hesus. Nabigay mo sa Diyos yung para sa Diyos. Maraming allergic po, lalo na kung pag-uusapan yung tinatawag na tithe, sa mga nakikinig, isang tabi po, sapagkat ito po yung ating tatalakayin ngayon, para na rin sa kaliwanagan na nakararami. Nais ko pong maunawaan nyo kung para at ano ang kahulugan nitong tithe. Kapag ito ang pinag-uusapan, yung iba na nasa church ay gusto nang umuwi. Siguro first time naman ako dito, tithe pa naman yung pinag-uusapan. Ano ba yan? Lalo na kapag yung mga akay mo inagad ang mabubungaran. Dapat yatang hindi na ako nakapunta dito. Minsan sasabihin ng iba, lalo na yung mga first timer. Ang salita ng Diyos, lahat yan dapat ituro. Hindi naman natin pwedeng pipiliin lang natin yung ating tuturo at ating iwasang ituro ang isang bagay dahil alam natin na baka tayo ay makasakit o di kaya ay makasagasa. Kasama na po doon yung pagbibigay natin ng tithe. Ano nga po ba yung tithe? Para sa mga nagtatanong, napakaraming uri ng mga tithe na sinasabi ng Biblia at kung pag-aaralan po yung kasaysayan ng sibilisasyon, ito po yung tinatawag na 1/10 of everything you have. Yung 1/10 na yan has always been paid by the people to their leaders ng mga panahon ng mga naunang kapanahunan. Ibinabayad po ang tithe na parang buwis sa lahat ng mga pamahalaan at sa kasaysayan maging ang mga sibilisasyon na labas sa Biblia, lahat ng mga emperador, lahat ng mga leader, ang mga bayang ito always get the 10% of the income of their people. So another recipient of the 10% is the temple. Kung ano man yung templong yon, kung ano man ng reliyon, lagi silang kasali doon. Na maaring nanggaling sa Diyos ang tradisyong ito, kaya naging tradisyon ng lahat. And it was also a practice in ancient Babylon, in Persia, in Egypt, and even, different countries of the world. According to the Bible, sabi po ng Biblia, lalo po sabi sa Hebrews chapter 7, verse 4, ganito po sinasabi, now observe how great this man was, to whom Abraham, the patriarch, gave a tenth of the choicest spoils. So sinasabi po dito na si Abraham, nung siya'y nanalo sa digmaan, ay kapo ng lahat ng kanyang nakuha ay ibinigay niya kay Melchizedek, yung high priest o pinakamataas na pinuno ng simbahan. Kaya nga po yung po pagkasabi sa Hebrews chapter 7 verse 4, kakaiba po ang bayang Israel sabagat wala silang hari na tao. Diyos ang kanilang hari, subalit nung panahon ni Samuel, ang mga Israelite ay nagpilit magkaroon ng hari. Katulad ng ibang bayan na katabi nila. Nainggit sila na sa mga bayang ito ay may mga human kings at sa pagpipilit nila na sila'y binalaan ni Samuel, kaya sinabi niya sa 1 Samuel chapter 8 verse 10 to 18 na ating pong sinummarize, kung kayo ay magkakaroon ng haring tao, siya ay hihingi na 10% ng lahat ng inyong ari-arian. So ibig sabihin po mga minamahal, binalaan ni Samuel ang mga tao. Ibig sabihin niya na isang common practice, at kung ang mga tao ay nagbibigay ng 10% of what they have to their human ruler, how much more fitting that they give to their divine ruler, to the ruler of all rulers, na maging si Jacob. When Jacob made this covenant with God at Bethel, included the payment of tithes. Sinama po niya yung kanyang pagbabayad ng kanyang tithe. Sabi niya sa Genesis 28 verse 22, of all that you give me, I will give you the tenth. Sa lahat ay binigay mo sa akin, sabi ni Jacob sa chapter 28,
ng Book of Genesis, sa verse 22, sabi po niya doon, of all that you give me, I will give you a tenth. Panginoong Diyos, sa lahat ng ibinibigay niyo sa akin, 10% ang ibabalik ko agad sa inyo. So ano nga po naman ang tinatawag na first fruits and firstlings? So let us briefly consider the several types of tithes para makikita po natin kung gaano katibay at gaano kalaking bahagi ng tradisyon ng pagsamba ang ikapu. May tinatawag sa Bible na first fruit. Sabi sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Ibig sabihin, pag meron kayong tanim, yung kauna-unahang bunga noon ay para sa Panginoon. Yung po tinatawag na first fruit. Kung meron kayong manggahan o halimbawa ikaw ay merong lansonisan, yung kauna-unahang ani ng iyong mga bunga na iyong inani. At kung seasonal ang pag-ani, yung unang-unang ani sa panahon na iyon ay dinadala sa templo. So isang uri po ng tithe ay yung tinatawag na firstlings o yung mga una. Sabi sa Exodus 13 verse 12 to 13, you are to give over to the Lord the first offspring of every womb. All the firstborn males of your livestock belongs to the Lord. Lahat ng hayop na nanganganak, ang kauna-unahang anak noon ay para sa Diyos. So yung unang ani, yung unang anak ng ating mga hayop, lahat yun ay para sa Diyos. So yun po mga minamahal, ay ating pong munang pag-uusapan yung tungkol muna sa ating pagbibigay sa Panginoon, that the Lord demands something from us at yun po ay pagpaparangal po natin sa Kanya. At atin po tinalakay ano naman po yung first fruit. Yung first fruit ay yung unang-unang bunga ng ating mga inaning tanim o mga tanim natin na inani natin yung bunga. Yung unang bunga noon ay yun po yung ating ibibigay din sa Panginoon. Yun po ay kasama rin po sa tithes. Na kung ating talagang i-comply, ay marami pong iba't ibang klaseng tithe na hinihingi ng Panginoon. At yung pinaka-main nga po doon, yung pagbabalik ng ikapu o ika-10 bahagi ng lahat ng bagay o lahat ng ating mga tinatanggap mula sa Panginoon. Siguro naman po ay naging maliwanag na sa inyo kung ano po yung kahulugan ng tithe. At nawa nga po ay tayo makapag-comply sabagat ito po ay hinihingi sa atin ng Panginoon bilang tayo mananampalataya at bilang siya ang ating divine ruler, tagapaglikha, nagbigay sa atin ng kaligtasan, nagbigay sa atin ng buhay ng walang hanggan. He demands, nagdidemand po ang Panginoon na ating isole, na ating ibalik sa Kanya ang ika-10 bahagi ng lahat ng ating tinatanggap bilang pagpapala na ating tinatanggap galing sa Kanya. At sa susunod po ay ating pagpapatuloy ito sa ating susunod na podcast. Abangan po sa araw po ng bukas. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming pong salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig. Dalain ko, Diyos, ang anak mong ito, Diyos, ay patuloy, O God, na makasunod, O Diyos, sa iyong kalooban, sapagkat, Panginoon, alam po namin ang salita mo ay buhay, ito'y makapangyarihan. Ang salita mo, O Diyos, ay batas na dapat po naming sundin, O Diyos. Bilang mga anak mo, kinikilala namin, O Diyos, ang iyong pagka-Diyos, at ikaw nga, Panginoon, ay you deserve to be honored. You deserve, O Lord God, to be offered with the tenth, O Lord God, ng lahat ng aming tinatanggap at aming Panginoon na tinatamasa sa buhay nito. Maraming salamat, O Diyos. Salamat din sa iyong mga anak na nakinig, at ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.